Pinag-uusapan ho ngayon kung na-fake witness nga ba itong si Senator Rodante Marcoleta na kung saan ay naglabas po siya ng sorpresang testigo sa idinaos na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong Huwebes na pinamumunuan ni Senator Ping Lacson. At dito nga ho ay kini-question dahil sa sinasabi na tila peke o hindi totoo ito hong affidavit ng nagpakilalang supresang testigo na si Orly Regala Gutesa. Ito po'y sarhento na dating sergeant ng Philippine Marines. At ngayon ay nagtatanong, so alam niyo ho talagang dito makikita ho natin na divided ho talaga, no? Talagang watak na watak ho. At talagang magkakawatak-watak ho ang mga Pilipino kasi dahil sa makikita mo yung laro ho ng politika dito po sa ating bansa na pag anti-Marcos, ganito ay sinasabi, ito ang anggulo, tapos sa pag pro-Marcos, nako, yung si Gutesa na yan ay fake witness. Kayo ho, ano po masasabi niyo ho rito mga kababayan? Sa kung talaga bang fake witness, ito pong si Sergeant Orly Regala Gutesa, na kung saan ay direkta pong nag-akusa kay dating House Speaker, later Representative Ferdinand Martin Romualdez, na kung saan ay dinilibiran daw ho, di umano, ng pera, nako, hindi lang milyon, abot pa ng bilyon, at mula po ito kay ako Bicol Party List Representative, ito pong si Congressman Saldico. So dito ho ay pinagtatalunan kung guguho ba yung kanyang testimonya. Dahil sa dito nga po sa nangyari, no, na kung saan ay pinabubulaanan ng abogado, yung si Attorney Pechi Rosa Espera, na siya po ang nagnotaryo at lumagda dito po sa affidavit ni Gutesa. So yun po, at sabi po ni Espera ay yung kanyang signature at ang detalye ay falsified and unauthorized. Yun. So, yun ho. Pero dito ho, sabi nga po ni Senator Ping Lacson, siguro makabubuti na yung Manila Regional Trial Court daw, no, ang pwedeng makatulong para malinaw ang nasabing issue na may kinalaman dito po sa pinagtatalo ng affidavit ni Sergeant Orly Regala Gutesa. So kayo ho, mga kababayan, dahil sa ako kinonsulta ko at may isa tayong kinonsulta na abogado, at tiningnan ko yung kanyang pananaw rito. Ito kasi si Attorney Ferdinand Topacio, sinasabi niya na hindi naman mahalaga na kung notaryo o hindi. Ito pong yung sinumpaang salaysay o affidavit ni Sergeant Gutesa. So pero kaya lang, pag sinabi mong si Attorney Topacio, nako, maka-Duterte kasi yan. So dito kumuha tayo ng isa pa na I'm sure ito dating congressman din ho to, no? At diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso, pero ito po yung abogado, ito pong si Attorney Neil Abayon. So panoorin ho natin yung kanyang pagkapaliwanag at para maintindihan natin, ano ba itong notaryo na ito? Ito ba ay importante sa ganito, halimbawa mga pagdinig at kaugnay ng kanyang mga affidavit? Ito panoorin niyo ho mga kababayan, pero bago ho dyan, bago lang po sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at mag-like dito po sa ating channel. Eto na ho ang paliwanag ni Attorney Neil Abayon. Hindi nyo talaga explain ko po muna kung ano ba talaga yung notaryo at yung purpose niyan. Okay? So yung notaryo po, or in English, the notary public, that is a lawyer po yan. Isa yan siyang abogado kung saan kumuha po siya ng authority niya from the court, from the judiciary, para maging notary public. Okay? At ang purpose po, pag notary public ka na, ay para i-authenticate mo yung mga documents na sinasubmit sa'yo for review ng mga parties to a case or ng isang person na gusto gumawa ng sinumpaang salaysay katulad po nito ni Sergeant Orly. Okay? So tandaan po ninyo, ang importante natin i-take note dyan is yung main function po is to authenticate yung mga documents.
At dahil ang main purpose po ng notaryo is to authenticate documents, in a sense po ang function niyan ay para ma-simplify po yung mga legal process dito sa bansa natin. Kasi pag notarized po ang isang document, therefore it is authenticated at nagiging public document na yan po siya. So kung public document na po ang isang document, it will now enjoy the presumption of regularity. Okay? At the reason po kung bakit ko nasabi na it simplifies the legal process in a sense, kasi pag notaryado na, ang presumption nga valid and regular na agad yung document na yon. In other words po, yung notaryo na-review na kung kayo ba talaga yung mga contracting parties dun sa document na yon, kung ikaw ba talaga yung tao na nanumpa dun. Dito naman po sa case ni Sergeant Orly, kung siya ba talaga yung tao na gumawa nung salaysay at kung whether or not napilitan lang ba siya or pinilit siya sa paggawa nun. So yan po yung main function ng notaryo, okay? To authenticate documents para po mas mapa-simplify yung legal process natin kasi mababawasan na yung authentication, diba? Kasi yun nga po, pag notaryado ang document, it is now authenticated, therefore it is a public document, consequently it enjoys presumption of regularity. So in that sense po, it simplifies the legal process, okay? Okay, so yung sagot ko po dyan, wala po yung epekto sa actual substance kasi yung form of a document is different from the actual substance of the testimony of an individual. 'Di ba? Plus dito rin po sa case ni Sergeant Orly, pumunta na po siya ng Senate, 'di ba? Nandun siya in person, nanumpa. Tapos sinabi niya ulit lahat ng statements niya doon or yung testimony niya in open hearing, 'di ba? Tapos nakita po yan ng buong Pilipinas. So in other words po, ang main point ko dito, nasa records na po ng Senado lahat ng sinabi niya while he was under oath during the hearing. Okay? So stated differently po, yung issue as to the form dun sa written statement niya, wala po yung kinalaman sa actual substance nung testimony niya. Okay? Magkaibang issue po yun. So kung gusto sana talaga nila to i-discredit si Sergeant Orly, wag po nila atakihin yung notarial issue kasi nasa records na nga nung Senate yung testimony niya, di ba? So i-contradict sana nila yun, yung testimony niya, para mapawalang bisa yun. Pero kung pupukpukin nyo lang yung notaryo, that is now irrelevant kasi part of the Senate records na nga po yung testimony nito ni Sergeant Orly while he was under oath. Okay, so hopefully mas naintindihan po ninyo na magkaiba nga yung formalities of a document from the actual substance ng testimony. Those are two completely different issues na pinapaghalo-halo ngayon, maybe due to political reasons, 'di ba? Pero so anyway po, based on what I have explained so far, mas naintindihan nyo sana yung difference between the formalities of a written document from the substance of the testimony po ng isang witness. Okay, kasi yun nga, they are now attacking the testimony kuno because allegedly fake daw yung notaryo. Pero since yun nga po, pumunta na siya sa Senate, he was in person, nanumpa siya, sinabi niya ulit yun dun, edi wala na pong kwenta yung argument nila na peke yung notaryo, di ba? Kasi kahit na po let's say for discussion purposes na peke nga talaga yung notaryo, irrelevant na po yun kasi pwede na po natin itapon nga yung una lang niyang ginawang sworn statement, assuming peke talaga, di ba? Edi ngayon yung gamitin na lang natin is yung actual testimony niya sa Senate records, di ba? Pwede nga niya kunin yung stenographic notes lang niyan kasi may kita naman doon na sinabi niya isa-isa, tapos pirmahan niya yun, tapos manumpa siya ulit na siya nga yung nagsabi talaga totoo nun kung gusto talaga nila pukpukin yung notarial issue. In other words po, there are other ways naman as provided by our law, by jurisprudence, kung paano ma-verify kung whether or not yung tao ba talaga na yun yung gumawa ng testimony na yun, di ba? So supposedly dito, dapat yung written form na yun yung pinakaunang magve-verify na siya nga yung gumawa na yon. However, since ngayon, kina-question nila yung notaryo and yun nga po, for discussion purposes, sabihin natin, peke talaga yung notaryo, edi wag na natin gamitin as basis to determine kung si Sergeant Orly ba talaga yung gumawa nun. Itapon na natin yon. Yung gawin na lang nating basis ngayon, yung ginawa na niya sa Senate hearing, which is yung pagsabi niya orally, and since yun nga po, nasa Senate records na yon, edi yun na ngayon, yung actual testimony niya, wala nang kwenta yung first na ginawa niya kasi irregular yung technicalities. Again, this is just for discussion purposes, assuming totoo nga talagang peke yung notaryo. So from there po, again, may kita natin na it is a very weak argument kung yung notarial issue yung gagawin nilang argument just to contradict the substance. Kasi yun nga po, di ba, iba yung substance ng testimony from the actual formalities of a document. Okay?
And then lastly po, ang gusto ko lang din i-point out, again for discussion purposes, kung totoo ngang peke yung notaryo, wala pong kinalaman dun si Sergeant Orly kasi hindi naman siya yung nagnotaryo sa sarili niyang document, di ba? As long as he was in good faith, he believed na totoo yung notaryo na yun, pagpirma niya nun, yung pwede lang po siya dun magka-issue kung meron siya mga kasinungalingan dun sa substance niya habang nakapanumpa siya, habang under oath po siya. Pero kung wala naman siyang kasinungalingan lahat dun sa statements niya, tapos pinirmahan niya yun, tapos he was in full good faith believing na notaryo talaga yung nag-appear sa harap niya, wala po siyang liability doon kasi yun nga po, hindi siya yung nagnotaryo ng document. Okay? So yung may potential liability po in this scenario, kung assuming peke nga talaga yung notaryo, is yung person po na nagpresenta na siya yung notary public. Or kung yung abogado is, let's say, kasabwat nung nagpresenta na yun, edi silang dalawa yung may liability doon for forgery or for falsification. Pero si Sergeant Orly, wala pong kinalaman doon kasi yung sa kanya lang naman yung substance ng testimony niya at yung signature niya as to that substance of his statement. As to the act of notarization, labas na po siya doon. Okay? So yan lang din yung gusto ko klaruhin kasi sinasabi po na ngayon since fake daw yung notaryo, therefore fake na rin si Sergeant Orly, tas ginagamit nila yung false in one, false in all na argument. Medyo nakakatawa lang po kasi hindi si Sergeant Orly yung nag-falsify ng notaryo. Yung notaryo po or yung representative nun or yung taong nagkunwaring notaryo ang nag-falsify at ang nag-forge. Okay? Hindi po si Sergeant Orly. Okay, so yan po at siguro naliwanagan ho tayo dito po sa binanggit po ni Attorney Neil Abayo na kung saan yung notaryo, ang isa po sa pinaka-importansya nito ay para ma-authenticate yung isang dokumento. Pero dito sa pagkakataong ito, ang sinasabi ho niya ay hindi na mahalaga eh. Sabi natin kung fake o yung itong nagnotaryo. So hindi na po yan humalaga kasi wala na raw po sa issue niyan. Dahil sa, sabi po ni Attorney Neil Abayo, humarap naman siya sa Senado eh. At nanumpaw siya na yung kanyang mga binanggit doon ay pawang katotohanan, yun po pwede na ho yun at pwede na isa-isang tabi. Ito pong kung na-notarize ba o hindi yung kanyang affidavit. Kasi ang pinaka-importante rin, di ba, sa sino mga nagsasalita dyan po sa Senado, ay sila po ay sumusumpa na pawang katotohanan yung kanilang mga binabanggit. So, kayo ho, ano pong pananaw nyo ho rito, mga kababayan, sa isyong ito? Kasi, eto, kung sabi ho ng abogado na hindi totoo, so pwedeng pagbasihan. O ako, naniwala rin ako rito na kung sasabi ka, no, di pwedeng pagbasihan yung kanyang mga binanggit dyan po sa Senado. Kasi, alam nyo ho, sa Senado, yung kinukuha mga resource person, kahit na wala pong sinumpo ang salaysay, di ba, sworn affidavit, kapag sila po ay nagbigay ng testimonya, okay na po yun eh. Di po ba? So, yun ho. Kayo ho, ano masasabi nyo ho rito mga kababayan? Kasi ngayon lumalabas ho, iba't ibang mga anggulo na fake witness itong si Santo Marcoleta. So, kanya-kanya ho na kanya-kanya ho na mga anggulo. Pero ako nakikita kong anggulo ho rito, sabi nga ng abogado, si Atty. Topacio talagang medyo sabi mo, hindi, maka Duterte talaga yan eh. Or anti-Marcos. O dito tayo kay Atty. Neil Abayo. Sabi niya, hindi, walang kwenta hindi na importante o mahalaga. As ang pinaka talagang mas maganda ay importansya ng kanyang binanggit noong Senate hearing. At kung meron pong papabulaanan na kung saan ay yung sinasabi niya na yung pag-deliver, yun ho mas mabigat. So, siguro pinakamainam ho mga kababayan na yung mga nagsasabi na itong si Atty. Gutesa, pakawala kung ano man, ang pinakamainam yung mga tauhan ni Congressman Zaldico, siguro sila po ang magpatunay na mali, sinungaling yan. So, siguro doon at titimbangin kung sino po ang nagsasabi ng katotohanan. Okay, yan lang po mga kababayan. At ano pong reaksyon ninyo? Nagbigay na po kayo ng komentaryo dito po sa ating channel. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.